So makikita po natin na kapag pag pinag-uusapan natin ang pag-ibig, gusto natin ng sobrang pagmamahal. Ayaw natin ng kulang na pagmamahal. Never enough. Kung isipin, marahil hindi sapat na ang pagmamahal na meron tayo sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga kapatiran, sa ating kaibigan. Lahat tayo ay may patutunguhan sa ating isipan. Saan ba papunta yung pagmamahal na ibinibigay natin? Para sa mundo, ang patutunguhan o layunin ng pag-ibig ay personal na kaligayahan at kaginhawaan. Sa pag-aasawa, inaakala natin na ang layunin ng pag-ibig ay makahanap ng asawa na tutugon lamang sa ating pangangailangan, na magdudulot ng isang buhay na walang stress o walang away. Sa pagpapalaki naman ng mga anak, inaakala natin na ang layunin ng pag-ibig ay makapagpalaki ng anak na perpektong masunurin, matagumpay at nagbibigay ng karangalan sa ating pamilya. At sa iglesia naman, inaakala natin na ang layunin ng pag-ibig ay makahanap ng isang komportableng social club lamang na sapat or hindi tumatanggi at sumasang-ayon sa nakasanayan nating pamumuhay, sa teolohiya na meron tayo at sa doktrina na meron tayo, at hindi nakakaabala sa schedule natin. So tinitingnan natin ang pag-ibig o ang pagmamahal bilang isang one-way street lang na nagtatapos sa atin parati. Pero kung titingnan natin doon sa 1 John 4 verse 12, nakalagay doon na ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kung isipin natin, ito ay parang isang malaking ilog o isang malakas na ilog. Na ang ilog ay hindi nilikha para maging isang nakatenggang lawa lamang. Nilikha ang ilog para ito ay dumaloy palabas at magbigay ng buhay saan man ito magpunta at kung ano ang nadadaanan niya. Nabibigay ng buhay ito sa mga halaman, sa puno at bulaklak na madadaanan nito. In English, nakalagay dito yung love is perfected in us. At ang salitang perfected ay hindi nangangahulugan na magiging perpekto ang pagmamahal o magkakaroon tayo ng perpektong paggawa na walang mali ang ating paggawa o perpekto ang ating pag-ibig. Kaya sa salin sa Tagalog, maganda na nakalagay yung ganap. Dahil ito, ang ibig sabihin nito ay nakarating sa kanyang inaasahang paroroonan or brought to its intended destination. So hindi ito perpekto na walang flaw, pero perpekto na ito ay ganap kung ano yung intended purpose ng pagmamahal na ito. At sinasabi ni Juan sa atin na ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakakarating sa huling hantungan nito sa simpleng pagliligtas lamang at sa atin at sa biyaya ng kanyang pagliligtas. Although that is true. Pero ito ay nagiging ganap at nagiging perpekto kapag nakarating na ito sa kanyang patutunguhan, kapag ito ay dumaloy na sa pamamagitan natin at umaapaw na sa mga kasama natin sa tahanan, sa pagod nating asawa, sa mga nagre-rebelde nating anak, at sa mga mahirap na abutin na kapatiran na katabi natin ngayon. So ngunit dito ngayon binabangga ng isang malaking problema sa ating buhay, sa araw-araw, na kapag dumaloy sa atin, sa ating ilog, most likely, nagiging lawa na lang ito. Hindi na umaagos sa iba dahil barado na ang daluyan sa atin. Gustong-gusto natin na tumanggap ng biyaya ng Diyos, ngunit gumagawa tayo ng mga dam ng pride, ng ego, at tumatanggi tayong padaluyin ito sa iba. May mga mag-aasawa na kapag nawala na ang tamis ng honeymoon, nang magpatong-patong na ang bayarin at pareho na kayong pagod, tumitigil na ang pagdaloy ng pag-ibig. Tumitigil tayo sa paglilingkod sa isa't isa, nagsisimula na tayong magbilangan ng mali, magsisihan, na tila ba hindi tayo magkakampi sa lakad ng buhay na ito. At nauuwi sa isang malamig
at tahimik na status quo na lang sa tahanan. Sa ating mga magulang, kapag ang ating mga anak ay nag-uuwi ng medalya o matataas na grade, nagpapakita tayo ng matinding pagmamahal sa kanila. May pagkain dito, may gadgets, may screen time, may laruan, may privilege. Ngunit kapag sila ay bumagsak o nang ipahiya tayo ng ating mga anak sa harap ng iba, ang ating pag-ibig ay nagiging malamig na galit. Mas pinapahalagahan natin ang ating pagpapakitang tao kaysa sa kanilang mga kaluluwa. At sa iglesia naman, nandito tayo, umingiti at kumakanta ng malakas, linggo-linggo, ngunit ang hirap talagang hindi mag-react sa ginagawa ng iba. Napikit lang ng 30 seconds dahil sa tagal ng preaching. Iba-ibang kwento na ang nabubuo. Sobrang active mag-react, ngunit hindi magawang maisip na ang mga taong ito ay kailangan din ng panalangin at kailangan ng tulong. Puro chismis sa prayer meeting ang gusto. Dahil dito, dahil tayo ay mga barado at makasarili ang daluyan ng ating pag-ibig sa kapwa, lubos lamang talagang nakadepende tayo sa kondisyon at sitwasyon na meron tayo sa isa't isa. Transactional lamang. Pero ang totoo, hindi maaari na hindi natin alam na ang pag-ibig natin ay hindi ganap at tunay. Hindi totoo na hindi natin alam na puno tayo ng pagkukunwari. Sa katunayan, nabubuhay talaga tayo na may lihim na takot sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Masyado lang tayong prideful na aminin ito sa ating mga sarili. Kaya tinatakpan natin ang magandang gawa, ang mga kamalian natin, para makamit natin ang kaligtasang hindi natin talaga kayang makamit gamit ang sarili nating kakayahan. Alam natin na ang ating pagpapakitang tao ay hindi makakaligtas sa paningin ng isang banal na Diyos. Ngunit again, as we are reminded by Charles sa kanyang call to worship, sa pagmamahal ng Diyos at sa kanyang mayamang biyaya at habag, siya mismo ang gumawa at nagbigay ng daan tungo sa kaligtasan sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Makikita natin kung paano ito nagmula sa kawalang hanggan before everything is made. Kung paano ito pumasok sa kasaysayan at buhayin ang mga patay sa kasalanan, baguhin at pabanalin ng mga taong kanyang tinawag at madakila sa kanyang anak. Ito mismo ang nagbibigay sa atin ng ganap at walang takot na kumpiyansa para sa walang hanggan. Kaya tingnan natin kung paano binubuo ng hindi nakikitang Diyos ang daloy ng kanyang perpektong pag-ibig sa atin. So, I entitled my message, ang pinasakdal na pag-ibig ng Diyos sa kanyang iglesia. The perfected love of God in His church. Ang sabi sa verse 12a, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ipinahayag ni Juan ito sa mga taong nakakaranas ng panlilinlang at ng maling patotoo patungkol sa Diyos. Binigyan din niya na wala pang nakakita sa Diyos at sila lang na mga apostol ang nakakita, nakahawak, nakaranas ng anak ng Diyos. At pinaalala din niya ito sa kanyang mga mambabasa kung paanong inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa katauhan ni Jesus, ang kanyang pinakamamahal na anak. Sinulat niya ito sa kanyang ebanghelyo sa John 1 verse 18. Sabi doon, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. At ang sentro ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili ay pumapatungkol sa kanyang pagmamahal sa mga taong nahulog sa kasalanan. Nasa krus lamang ni Jesus na kanyang ipinagkaloob ang lunas para sa sumpa ng kasalanan na ito. In verse 16a sa 1 John 4, sabi doon, nalalaman nating tayo'y inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang ganap na kalikasan ng Diyos. Ang lahat pa ng kanyang attributes ay manifestasyon na lang nito, ng essence na ito sa sangkatauhan.
So, hindi katulad ng ilang mga pahayag sa scripture na ang Diyos ay mahabagin, makatarungan, o puno ng puot, na naglalarawan lamang sa pakikipag-ugnay ng Diyos sa fallen creation. Ang pahayag na ang Diyos ay pag-ibig ay nagtatag ng isang ganap na pamantayan. Ito ay standard ng pagkilos ng Diyos. Ang kanyang kabanalan ay mapagmahal na kabanalan. Ang kanyang karunungan ay mapagmahal na karunungan. Ang kanyang katarungan ay mapagmahal na katarungan. Ang kanyang awa ay mapagmahal na awa. And so on. Kaya ang perpektong pag-ibig ay nangangailangan ng nagmamahal, minamahal, at ang espiritu ng pag-ibig na pinagsasalu-saluhan sila. Sa makatuwid, bago pa man nagkaroon ng nilikha, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay umiiral na sa isang walang hanggang kalagayan ng perpekto at pag-ibig na nakatuon sa iba. Mayroong pagpapasakop sa isa't isa ng walang anumang sign ng competition. Sila ay in unison sa pagmamahal nila na ito. Ang pagsasamang ito sa loob ng Trinity ay bumubuo sa imahe ng pag-ibig, ang pinagmulan at ang bukal ng lahat ng pag-ibig. Ang nagbibigay buhay na salita ng Ama, ang nagpapatibay na kagalakan ng Anak, at ang nagpapanatiling pagkilos ng Banal na Espiritu. At nilikha ang sangkatauhan, nilikha tayo para salaminin natin ang eksaktong dynamic nito, ang relasyon nito sa ating isip, sa ating puso, at sa ating kalooban. Mula rito, malinaw nating makikita na ang Diyos lamang ang may karapatang magbigay ng kahulugan kung ano ang pag-ibig. Wala sa ating mga sariling bugso ng damdamin. This is objective. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay pinakadakilang ipinahayag sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan natin nakita ang justice at ang mercy ng ating Diyos. At walang tunay na pag-ibig para sa Diyos o para sa iba na hindi nakaugat sa pananampalataya sa pagpapawalang salang kamatayan ni Kristo. Hindi mahihiwalay dito ang ating pagmamahal. Nandito nakaangkla ang ating pagmamahal sa pagpapawalang salang kamatayan ni Jesucristo, His atoning death. So ngayon sa ating pag-aabang at pag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo, ang Diyos na hindi pa nakikita ng tao ay naipapahayag na sa iglesia na nagpapamalas ng ganitong klaseng pagmamahal sa bawat isa. Tayo ang nagiging hayag na patunay ng Diyos na hindi nakikita. Ang lokal na iglesia, ang pisikal na entablado kung saan itinatanghal ang covenant of grace. So, ang pag-ibig ng Diyos na perfected, ang pinasakdal na pag-ibig ng Diyos, na naabot nito ang kanyang layunin kapag ito ay nararanasan natin mismo sa bawat isa. The sacrificial love that we offer to one another, that is when God's love is perfected in us. Ngunit ang katotohanan po, kung titingnan natin sa walang hanggang imahe ng pag-ibig na ito, may isip natin kung gaano talaga kalayo ang ibinagsak natin simula nung nagkasala si Adan at si Eva. Sinasabuhay natin ang pagiging kagaya ni Adan, na tayo ay passive, pinoprotektahan natin ang ating mga sarili, at madaling maiwan o manatili sa isang pekeng status quo lang dahil sa takot. Nang nagkasala si Adan sa hardin, siya ay naging passive, nagtago siya. Pinotektahan niya ang kanyang sarili. At napanatili ang isang pekeng status quo habang ang kanyang asawa ay nadadaya. So ganun din ang ginagawa natin, lalo na tayong mga kalalakihan. Ang ating pinakamalalim na kabiguan sa pag-ibig sa kapwa
ay naguugat sa isang baluktot na pananaw sa Diyos bilang Ama. Hindi natin, iba ang pagtanaw natin sa ating Diyos bilang Ama. Dahil sa ating laman, tinitingnan natin na ang Diyos bilang isang malupit at hindi makatarungang amo. Dahil nahaling tayo sa ating mga kasalanan, tayo ay nagtatago at ayaw nating magpahuli. At dahil tinitingnan natin na ang Diyos bilang isang mapanghusgang hukom, pinapatakbo natin ang ating mga tahanan at relasyon dahil sa takot at dahil sa pagpuprotekta ng ating mga sarili. Isinasakripisyo natin ang katotohanan para lamang manatiling komportable ang lahat. At kapag humirap na ang buhay, kapag ang pag-aasawa ay malamig na, o ang sahod ay wala na, o ang relasyon sa iglesia ay nakakapagod na, tayo na ay nagpapanik. Tinitingnan na natin ang magulong sitwasyon at iniisip na natin na parang wala na sa atin ang banal na spirito. Na parang hindi na ako nakakaramdam ng pagmamahal o hindi na ako nakakapagmahal ng dapat na pagmamahal na dapat kong gawin. At sa ating pagkalito, sinusubukan nating piliting mapagana ang banal na spirito sa ating mga sarili. Sinusubukan nating gumawa ng mga emotional highs para lang magpanggap na tayo ay may spiritual na sigasig. At ipinapakita natin ito sa iba na seemingly kasama pa rin pala natin ang Diyos. Pero in reality, hindi na pala. Habang tuluyan nating pinababayaan ang lahat ng ito at hindi nagtitiwala sa mga ordinary means of grace na binigay naman sa atin ng Diyos. Sinusubukan nating panatilihin ang ating pagpapakitang tao, ngunit ang pagtingin sa loob ng ating sarili ay nagbubunga lamang ng takot. At kapag tinitingnan natin ang ating mga damdamin at ang ating mga broken record ng pag-ibig, talagang magkakaroon tayo ng takot sa araw ng paghukom. Kaya kung talagang tayo ay binago na ng Diyos at nasa atin na ang banal na spirito, iwanan na dapat natin ang ating makalumang gawi. Patayin na natin ang kamunduhan sa ating mga sarili. Kahit gaano pa ka-corny o gaano pa ka-humiliating ito, pag mukha tayong katawa-tawa sa iba, gawin natin ito. Dahil muli, pinaalalahanan tayo ng mabigat sa pagkakasala natin ni Apostle Paul. Sabi niya sa Colossians 3 verse 5 to 6, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Hindi natin maaayos ang personal na kasalanang ito sa ating sarili. Kaya kailangan natin na ng tagapagligtas. In 1 John 4 verse 14 to 15 says, nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang Kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. So nandito po ang tulay ng kaligtasan. At bakit ba mahalaga na ipahayag natin na si Jesus ang anak ng Diyos? Si Kristo ang propitiation, ang pampalubag loob sa galit ng Diyos para sa ating mga kasalanan. Ang kanyang krus ay nakatayo bilang isang matinding paalala sa bigat ng ating pagkakasala. Ngunit siya rin naman ang lunas para dito. Hindi tayo mga pawalang sala sa mga kasalanan natin kung hindi dahil sa dugong dumaloy sa krus ni Jesus. At dahil minahal tayo ni Kristo, ang sangkatauhan habang tayo ay nasa kasalanan pa, at lubhang hindi kaibig-ibig, pinag-ugnay niya muli ang minsang puwang o broken relationship sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya kung hindi natin alam kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoon, mahirap isabuhay ang katotohanan na ito.
kung ang pananiwala natin kay Jesus ay hindi tama at hindi ganap at hindi totoo sa ating mga sarili. Hindi natin malalaman ang kalagayan natin bilang mga guilty sa kasalanan natin. At kung bakit ba nabubuhay tayo ng miserable sa buhay na ito. At hindi rin natin nakikita ang kaparusahan ng kamatayan na nag-aantay sa atin sa kanyang muling pagbabalik. At paano natin nalalaman ang pag-ibig na ito? Nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu. Siya lang ang nagbubukas ng ating mga bulag na mata at umaakay sa atin upang gawin ang maluwalhating pagpapahayag nito, na si Jesus ang anak ng Diyos. Ito ang primary na ginagawa ng banal na Espiritu. Siya ang ating paraclete, siya ang ating another helper na binigay sa atin ng Diyos. Siya ang tinatawag natin alongside us. Sa makatuwid, ang biblikal na salaysay ng pagtubos ay ang kwento ng panunumbalik ng ating basag na imahe pabalik sa original na imahe ng pag-ibig. Na ang imaheng ito ng pag-ibig ay ganap na natutupad sa pag-iisa ng kabanalan ng Diyos at ng kanyang pagkatao, ang kanyang kalikasan na ito, na kung paanong binuhos niya ang kanyang sarili. At pinakita niya ang pinakadakilang agape, self-sacrificial love, at tumupad sa steadfast love ng lumang tipan. Tulad ng sinabi ni Jesus sa John 15 verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ang pagbubuhos ng sariling ito ni Kristo ay nagsisilbi na ngayong modelo para sa ating patuloy na pagpapabanal sa ating mga mananampalataya. Ito ba ay dahil sa taglay na natin ng perpektong pagmamahal ng Diyos? Naging perfect na ba ang ating pagmamahal? Perfect na ba tayong magmahal? Hindi. Hindi natin magagawa ito. Dahil sa pamamagitan lamang ng pakikiisa natin sa Diyos sa Kanya, tayo ay namumunga na ng pagmamahal. Tayo ang mga sanga at siya ang puno na daluyan ng buhay. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. At sabi ni Jesus sa John 10 verse 15, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa Kanyang pag-ibig. So, at sabi din ni Apostle John, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Nagsimula ang ating Panginoong Jesucristo sa pagpapasakop sa sinabi ng kanyang Ama. Sa will of the Father, nagpasakop siya dito. Sumunod siya sa kanyang kautusan. Nanatili siya dito. He abided in His commandments, in His word. At nanatili siya sa pag-ibig ng Diyos. Nananatili tayo sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang salita, pagsunod sa kanyang mga kautusan, at ang pag-iibigan sa isa't isa, gaya ng sabi sa verse 12. Dito, nagiging pinasakdal at nagiging perfected ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ang resulta nito, on chapter 4, verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito. So ang pinasakdal na pag-ibig o ang perfected love ng Diyos ay nagdadala ng katiyakan.
Pinalayas nito ang takot sa kamatayan, inaalis nito ang nakakabahalang pag-aalala at kawalan ng kapanatagan na sumisira sa ating mga relationship. Itinatatag nito ang isang malalim na pagtanaw na katiyakan na nananatili kahit pa may dumating na personal na kabiguan o na may mga challenges. Dahil dito grounded ang ating confidence, hindi ito magkakrumble. Dahil ito ay ganap at ito ay nagwagi. Again, hindi dahil kung ano ang kaya nating gawin at kung ano ng pagmamahal ang kaya nating ibigay, pero ito ay dahil kung sino ang ating Panginoong Jesus. Tayo ay lubos ng nakaasa sa ganap na pagpapahayag ng kanyang anak. So madaling maisip ang mga bagay na ito. Madaling i-memorize, madaling ipagkwentuhan, pero mahirap itong isabuhay. Hindi natin talagang ganap na mauunawaan kung paano na-perfect ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hiwalay sa banal na Espiritu. Kaya nga before this, meron tayong testing the Spirit. We discern kung ano yung error and ano yung truth. Dahil, kagaya ng sabi sa verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Hindi po hiwalay sa atin na may Espiritu na nagpapakilos sa atin. Ang tanong lang ay kung saang Espiritu ito galing. Ito ba ay galing sa Espiritu ng kamunduhan o ito ba ay ang banal na Espiritu? Ang pananahan ng Espiritu ang natatanging paraan kung paanong nararanasan ng mananampalataya ang pag-ibig ng Diyos. Pinalawak ito ni Pablo sa kanyang sulat sa Romans. Sabi niya sa chapter 5 verse 5, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin, sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Romans 8 verse 16 says, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So ang banal na Espiritu po ay kumikilos at gumagalaw sa atin as a refining fire o apoy na dalisay sa loob natin. Hindi ito yung sunog na nakakasira, kundi ito yung apoy na nagpapabago. Like the mega churches likes to illustrate, ito yung gold na pag dinaan sa apoy ay magiging ginto pa rin. Ang apoy na ito, ang banal na Espiritu, ang nagpapatunay ng ating katayuan upang makapagbigay tayo ng pagmamahal ng walang takot na tayo ay maulila o itakwil ng Diyos. At dapat nating palaguin ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng mga paraan ng biyayang pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Kung paano ginagamit natin ang ating mga oras sa pananahimik, sa pananalangin, at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil dito tayo ginagabayan ng Espiritu at ang ating natural na reaksyon na protektahan ang sarili natin at maghiganti. As we take advantage of the means of grace, dito tayo binabago ng Diyos, dito nagwo-work ang kanyang Espiritu sa kanyang salita, sa kanyang means of grace na binibigay sa atin. At kapag nagpapasakop tayo sa Espiritu, nililikha niya ang kanyang bunga sa atin. Tayo ay namumunga na. Ang pag-ibig, ang pangunahing anyo, ang ugat na gawain ng Espiritu. Kagalakan ay pag-ibig na nagdiriwang, na isang walang hanggang kagalakan na nangingibabaw sa kahit anong circumstances na nararanasan natin, maganda man o mahirap.
Ang kapayapaan ay ang pag-ibig na nagpapahinga, na tahimik, nakatiyakan sa gitna ng kaguluhan. Ang pagtsatsaga ay ang pag-ibig na nagpaparaya, tinitiis ang mga kasalanan ng iba nang hindi nag-iisip na maghiganti o nagtatanim ng paghihiganti. Ang kabutihan ay ang pag-ibig na naglilingkod sa iba. Ang katapatan ay ang pag-ibig na tumutupad sa mga pangako. Ang kahinahunan ay pag-ibig na nag-aalaga sa nasaktan. Ang kapangyarihang nasa ilalim ng kontrol. At ang pagpipigil sa sarili ay ang pag-ibig na may kontrol, na tagumpay sa laban ng makasalanang laman. Ito ay makikita natin sa Galatians. At makikita natin ito sa mga taong binago ng ating Diyos. At ang pagpapabanal na ito ay nangyayari sa atin every day as we are being sanctified, being conformed to the image of the Lord Jesus Christ. At ito rin ang mismong patunay ng ating katuwiran kung paano tayong napawalang sala sa ginawa ng Diyos. Again, makumpleto man natin itong fruits na ito, we can do that. Kayang gawin ng makasalanang mundo ang lahat ng ito, pero hindi po ito ang magliligtas sa atin. Ngunit ito lamang ang mga bagay na natural na lumalabas sa buhay na binago ng Diyos. Ang tunay na buhay na napawalang sala ay dahil lamang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Bilang isang pamilya at isang iglesia, isang paalala sa atin ni Pablo sa Colossians 3 verse 14 din. Higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. At again, hindi ito ang pagmamahal na dahil lang sa ating sariling definition, makikita natin ang objective na pagmamahal na ito sa krus ng ating Panginoon. Kung paano ang pagmamahal ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay ahayag na before the foundations of the world. Dito't nakaangkla ang ating pagmamahalan. Kung titingnan natin yung doon sa Colossians 3, kung paano sinabi ni Pablo na tayo ay let's put on the new self. Ang kasunod doon ay nagbigay siya ng instructions for the household, for the Christian households. Rules for Christian households. Sabi sa Colossians 3 verse 18 to 21, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakakalugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Dahil po ang iglesia ay binubuo ng iba't ibang klaseng pamilya, anuman ang kondisyon ng pamilya, iyon po ang kondisyon ng ating iglesia. Kung nais nating isabuhay ang perfected love of God at ipakita si Kristo, dapat itong magsimula sa hapagkainan. Dapat tayong magkaisa para sa Panginoon, magkasamang gumagawa para sa Ebanghelyo, at nagtsatsaga sa biyaya sa loob mismo ng mga bubong ng ating tahanan. Dahil kung hindi tayo magiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos para sa ating sariling anak, sariling asawa, never nating magagawang magmahal ng kapatid natin sa pananampalataya. Gawin nating ipanalangin ang ating mga asawa. Protektahan natin sila sa anumang paratang at anumang kasalanang laging nakaabang sa kanila. At sa mga nangyayari sa ating iglesia, lalo sa pagtatalaga ng ating mga deacons, kailangan din nating itakwil ang makamundong modelo ng pagkontrol at pamumuno sa iglesia na hindi nakakalugod sa Diyos. Na ang mga namumuno at ang mga ama ay dapat maging tulad ng isang mahabaging pastol na amoy tupa
na may lakas ng loob na harapin ang mga panganib para protektahan ang kawan kahit pa mga hulugang ito ay ng personal na pagdurusa. We go in the mud, we go in the mess to show this kind of love dahil ito ang pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. Dito tayo nakukumpronta kung paano ang ating comfort ay binabangga ng katotohanan ng pagmamahal na dapat nating ipakita. So kaya po dapat nating makita na makita natin ang kapangyarihang nagbubuklod talaga sa pamilya ng Diyos. Na nagmula lamang ito sa pagsasama ng salita at doctrine na pinapakita sa ating pag-uugali. Kaya kung nais nating mapanatili ang ating simbahan, dapat nating ipagtanggol ng matinding katotohanan habang sabay nating isinasabuhay ang mapagsakripisyong pag-ibig na ito. Ang doktrina na walang pag-ibig ay nagiging isang matigas at patay na relihiyon. Ang pag-ibig na walang doktrina naman ay nauuwi sa isang hungkag o walang laman na pagpaparaya na hindi kayang magligtas. At ang pagpapahayag sa the God incarnate ang nagbibigay sa atin ng objective truth habang nananahan sa atin ang Espiritu na nagbibigay ng kapangyarihan na tayo ay magmahal. Magkasama nitong binibigkis tayo at hindi ito napapatid. So dahil meron po tayong katiyakan na ito sa harap ng hukuman ng Diyos, ang paraan natin ng pagtrato sa isa't isa ay dapat nang mabago. Kaya kapag may nahulog sa kasalanan, hindi natin pagchichismisan, hindi natin pag-iisipan ng kung ano ang ating mga kapatid, pero tayong mga mananampalataya, lalo ang mga malalakas sa espiritual, ay dapat gumawa ng paraan para sa kanyang pagpapanumbalik ng may kahinahunan, pagmamahal. So, iwasan natin ang magkaroon ng maling haka-haka. Kaya nang sabi ng James, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. So hindi lamang po tayo nagtutuwid ng pag-uugali, hindi lang po tayo nag-encourage, pero may pag-rescue ang ating pagmamahal. Ang pag-ibig na perfected ay nagliligtas. Hindi ito nang iintriga o nang chichismis. Every time na tayo ay magpapakita ng pagmamahal sa bawat isa, nandun ang ating goal for them to be rescued by the word, by the gospel. Nandun ang spiritual na pag-rescue sa kanila. Hindi on our own glory, hindi para masabi natin na nagagawa natin na tayo ay magmahal, pero ultimately, para sa ikaliligtas ng kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Kaya hindi lang tayo nauuwi sa pagalingan ng doktrina, pagalingan ng theology, sa bawat mga cracks ng paniniwala, hindi tayo naiiwan doon. Kaya mahalaga sa atin na ating ipinapahayag ang pagkatawang tao ng ating Panginoon. Dahil dito natin makikita ang ating kaligtasan. Dito natin makikita ang ating kalagayan sa harap ng banal na Diyos. Nakikita natin na ang paglalakbay na ito ng perfected love ng Diyos ay hindi lang natatapos sa
tayo lang ay complacent na alam na natin na tayo ay niligtas ng Diyos. Kailangan din nating simulan na kumilos, maging active sa pagmamahal na ito. Na sinisimulan natin sa ating pamilya. At ang paglalakbay na ito ay nakikita natin at natatapos every time na tayo ay nagko-communion sa banal na hapunan ng Diyos. So dito, walang pagpapakitang tao. Ngayong Mother's Day nga, sobrang hirap na magkagalit kayong mag-asawa eh. Ang hirap pumunta sa Mother's Day na magkagalit kayong mag-asawa. All the more, na bawat Lord's Day na dumadating, na tayo ay sumasamba sa Diyos, at tayo ay namumuhay na hiwalay sa Kanya, at may galit, at may inis sa bawat isa. Dahil on this table, nandito yung pagod na nanay, andyan yung bagsak na ama, andyan yung nawawalang tupa, mga mananampalatayang bago pa lang, mga veterano na, sabay-sabay na lumalapit, nagsishare sa isang tinapay, at lahat ng ito ay lahat tayo ay lumalapit bilang empty vessel. Mga basyo na nabubuhay lamang at umaasa sa parehong biyayang natanggap natin pare-parehas. Kaya pag kinakain natin yung bread at ininom natin yung wine, yung juice, nang magkakasama, pinapahayag natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito tumitigil lang sa itataas na nasa langit lang. Nagkatawang tao ito, dumugo, tumigis ang kanyang dugo sa kasaysayan, ibinuhos sa ating mga puso ng banal na spirito ang pagmamahal na ito. At dito tayo pinagbibigkis, tayong lahat. Kaya mga minamahal at mga kapatid at mga panauhin, nawa, wag po tayong aalis dito ngayon na may mabigat na pasanin para lang masabi na, sige, susubukan ko ng mas lalong magmahal. Susubukan ko na baguhin yung sarili ko. Pero umalis tayo na makita muna natin ang kapahingahan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong nakita natin ang pakikiisa natin on this last Adam. Na umalis tayo dito ng may biyaya na natanggap sa Diyos na nag-uumapaw na willing tayo na ipakita ito sa ating mga mahal sa buhay. Na hindi tayo magkakaroon lang ng head knowledge on how to love, on how to perfectly execute the love. Pero mas makita muna natin kung paano natin natanggap ito, ang pagmamahal na ito, sa ating kalagayan bilang mga makasalanang dapat lang naparusahan ng Diyos. At ang biyaya na ito ay makikita natin na tayo rin naman ang nakikinabang. Na dapat din naman na makita natin ang ating pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil we really don't deserve this. This is an undeserved grace na tanggap natin sa Diyos. So ngayon, as we have this identity bilang isang church na nagpapakita ng invisible God, dapat hindi lang ito makulong sa apat na sulok ng kwarto na ito. Ngunit ilalabas natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating trabaho, sa ating pakikitungo sa isa't isa, sa kung sino man, sa cashier, sa jeepney driver, sa mga guard, sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin, ay maipakita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan na natanggap natin, at ang pagmamahal na meron tayo dahil sa Kanya din.
At wag na tayong maging critical sa bawat isa. Naalala ko yung video ni R.C. Sproul about the judgment of charity, na mostly may best case and worst case. Na ang best case ng pagiging charitable ay ina-apply lang natin sa ating mga sarili, meaning iniisip natin na lahat ng ating ginagawa ay may maganda namang hangarin, at pagka naranasan natin ito sa iba, iniisip agad natin na may masamang hangarin yung taong ito. Pero dapat baligtad. Na sa bawat pagmamahal at sa bawat pag-abot na binibigay sa atin ng ating mga kapatiran, we give them the best case scenario na makikita natin, na kagaya natin, sila din ay nag-i-strive na mapabanal. Sila din ay sinasanctify ng Diyos. Na ang mga ginagawa nila ay maaaring dahil lang din sa pagmamahal at sa pusong nagmamahal sa kapwa. At hindi natin agad iniisip ang mali at pinag-iisipan natin ng kamalian ang ating kapwa. Pag may nakita tayong pagpupursige at repentance sa ating kapatid, let's be joyful. Matuwa tayo. We cannot read hearts. Hindi natin mabasa kung ano ang laman ng puso ng ating mga kasama. Huwag nating isipin na lagi na pag tayo ay kinokontra o tayo ay kinokorek, laging may galit tayong iniisip. Pero isipin natin na maganda ang kagustuhan ng kapatid ko na ito sa akin. Let's give them that. Dahil tayo rin naman ay nakatanggap ng biyayang ito sa ating Diyos. So, ngayon po, as tayo ay magtatapos na, nawa makita natin na makilala natin ang kadakilaan ng Diyos, kung paano kumikilos siya before the foundations of the earth, up until magkaroon ng kaganapan ng kanyang pagmamahal. At nawa makita natin ito na isang modelo na ating gagamitin at gagayahin at i-strive na maging kagaya nito. At sa biyaya din ng Diyos, siya din naman ang unti-unting nagko-conform sa atin sa imahe ng ating Panginoon. At darating ang araw ng paghuhukom, makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo na parang kagaya din natin. And that's our confidence. Dahil makikita natin ang ating Panginoong Jesus at kung paanong tayo ay binago from glory to glory, and on that day, how sweet it is na makita ito in person. So tayo po ay manalangin.